Tingnan niyo, sino mainit tuloy? Hindi ako. Ay, wala. Gigil. Gigil ako. Chomp, 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 chomp. Love it. So, around 12:30 AM, nakompleto na kami ni friends ko. Kahit 5 AM pa yung flight namin. Alam niyo naman sa Pilipinas. Pero 1 AM pa nag-open yung check-in counters and then people started lining up. Mga 1:40 siguro nakapag-check-in na kami ng luggages and they gave us the boarding pass and HK immigration form to fill out. Hello! Sir, letter A po. Chat. Ma'am, letter B po. Asan na yung pang thesis defense? Baka. May table of contents. Ano ka? Ano ka? Ano pong hanap niyo? So with the recent fiasco sa Philippine immigration, we have to be ready. Kahit alam naman namin na no need na dahil wala naman visa sa Hong Kong. But just to make sure, dinala namin itong mga documents na to. Wala nga lang kaming yearbook. So, dinala namin yung valid passport, round-trip ticket, proof of confirmed accommodation, digital or printed copies of our book tours, proof of financial capacity, certificate of employment, travel authority from office for government employees, bank's statement or certificate, leave of absence, vaccination cards, vaccination certificate, 2 government-issued IDs, and photocopies, and then optional, yung birth certificate. Kita kami, Ibe. Nagay ikaw lang, Be. Nagay ikaw lang pwede. So, ito na nga po yung scariest part. Ito yung ano namin, ito yung umpisa nung IO story na. IO story namin. So, after an hour, pa lang kami nakapag-check. After po nito, hired na si Clarence as an IO. Oo. Dala ko na po lahat ng pertinent documents. Taka. Start ka na tomorrow. Start ako tomorrow. Palitan ko sila. Actually, pwede nga doon ngayon bago yung flight. Few minutes later. Yun lang. Mga kasi tayong foreigners. Hindi namin alam if it's good or bad, pero pinahiwalay po kami sa pila. Pinahiwalay kami, nakikita niyo yung pilang yan. Nakikita niyo yan? Nakikita niyo yan? Kami lang dito yun. Kasi isa lang si Anne. Isa lang yung IO. Isa lang. Di ba ka kasi maingay kasi ata ka. Kasi gusto rin. Few minutes later. Nakabahan na po ako. Ito kakabahan. Meet them with kindness. Parang nagutom ako bigla sa process. Baka kasi nung pila, hindi na tayo sanay. Tama. Hindi na kasi kami sa Oh, I know, right? nasa PUP kasi kami. Pila kami ng pila. Pero... Nag-grab na kami. Hindi na kami nagpipedicab. Oh my God! Nagsisisigan ba tayo sa tricycle? Kasi bahar. Sige, mga social climber nagsama sa akin. Social climbers going to Hong Kong. Ayun na po, malalaman nyo na po kung sino po nanalo sa bowling. Gago. Ayun po. Leading po si Ira. Eternity later. We are in! So, tapos na kami sa mga immigration officers. Pretty smooth. Congrats! Hindi pang horror story. RIO horror story. May multo. Sino nga yung, ano yung sa vlogger sa YouTube? Actually, thumbnail. Why you should not go to Hong Kong? Mga ganun, Mga clickbait. Oo, mga click. Hong Kong, sulit nga ba? Ganon. So, this is how it looks like sa airport at 2:23 AM.
Ano, ba't po kayo pupunta Hong Kong? For pleasure? Bakit yan lang yung kanina? Pag tinanong mo na ay. Anong purpose? For pleasure. Baka yan ano ka? I-offload ka. Di ka sasagot na maayos ha. Pleasure ka pa ha. Buhay pa. Good morning. 4 hours na kami nandito and Nabulok na kami nabulok na kami. Frozen meat na ako. Patingin? Ha? Patingin ng meat? So, finally, we're boarding. Finally. Mess hard. Nagbo-board na nga mga tao. Board na din. Ayan. Hello. Prince Jeremy. Thank you. Few inches later. Nakita mo yan? Hindi atin. Yan. Nakita ko yung mga batang yan. Nila. Thank God wala naman delays and arrived safe sa Hong Kong at around 8 a.m. Medyo naglakad lang din kami ng mga 30 kilometers. Char, bago makarating sa immigration ng Hong Kong. Napakalaki kasi talaga ng airport nila. Sobra. And meron pang train inside para makarating sa ibang part ng airport. At ito na nga, nakarating na kami sa immigration and sobrang bilis lang. Nung nakita nilang dumadami yung tao, they opened more lanes to accommodate. Sana all, di ba? Eto, nagpapalit lang din kami ng 2,000 pesos para may panggastos kami papunta sa hotel. And kinuha na namin yung Octopus card and wifi na binili namin sa Klook beforehand. You can access yung breakdown na expenses namin on the link below. You can also make a copy of that spreadsheet if you want para sa organization ng travels nyo. Shout out sa friend nating si Kla for making that template. And now we are traveling to our hotel. Sasakay kami ng double-decker bus going to Tsim Tsam Tsui for Chungking Mansion. And magstay kami sa Taj Royal Hotel. So, onting chika lang, ayaw ng owner na magpaiwan ng luggages. So, nagbayad kami ng ibang hotel to store it. Dahil hindi rin siya nagpapa-early check-in. So, need na namin dumila siya sa Ocean Park and yun na yung option namin. Umpisa pa lang ng stress namin sa hotel na yan. Malalaman nyo later yung pinaka-horror story. I say never again. Few minutes later. Pagdating namin sa Chungking Mansion, pinapalit na namin yung the rest ng pocket money namin dahil mas maganda palitan dito. We went for a quick breakfast lang din sa Cafe Decora, sa second floor lang din ng Chungking Mansion before heading to Ocean Park. Yung prices ng food nila is around 300 to 500 pesos per meal. I say 7 out of 10. Yum. Say hi. Check. Sarap mo? Oh, ayan. Mga wala pang tulog yan pero lalaban na sa Ocean Park later. Wow! Hala, ang sarap. Ang smooth naman yan. Skincare ka. Totoo. Glass. Tempered glass skin. Tempered glass. Oo. Hoy, ano yan? Charing! Oo. Aww.
extra 99. Ano to? First, you insert the card. Ganun lang yan, oh. And then, you insert the bill. So, sabi na 200. Baliktad. Di ba? 100. Tapos, where do I press the button? Ay, hindi. This one? Ito, ito. Wala, shit. Sige, go. Uy, baka sayang yung 400 ko, ah. Hindi ko naintindihan. And green light is on, insert naman mo. Press mo kung pick. Ito. Ah, photo yun na pala yun. Yun na yun. Photo ka lang. Kinabahan. Ayun, for the lap na naman ng mga persons. Siguro nakatatlong lipat kami ng train bago kami makarating sa Ocean Park here. Uy guys, nag-joke si Dinah. Jets Island daw. Pakipansin naman. For the init. For the hot nga lang, ang init. So, akala namin malabig, pero medyo mainit here sa Ocean Park. Ano meron? Sama-sama tayo. Come daw, come. Special treatment. Okay. Thank you! Puta. Fishes! Watch out, fishes! Uy, kuha tayong mapa. Woo! Hello guys! Sabi niya, parang pas na isa lang. Ako rin parang pas. Ganda naman ng turning red namin. Maybe lang. Dog. Huwag ka nang kumabit. Oh my God, ang taas natin din sa anak ko muna to. Ay, shit! Mama! Oh my God. Ang taas natin. Paano yung mom? Hi! Hello!
Ready? Number one. Sabi nyo, Miles. Miles. Shoot na ka. Bata ba to? May nakawit yung ano, pangako. True. Ubus ang hininga ko eh. Nakakatawa. Girl, pambata ba yun? Diba? Pinalit ko pa kanina. Totoo. Yung mga bata kaya pala hindi makasigaw. Iba yung hagod? Oo. At trauma. Uy, si Tisoy. Oh my God! Hey! Hey! Gagi ito na! Pero may ko! Hala! Right after namin mag-Ocean Park, dumiretso kami sa City State Outlet sa may Tungchung. So malapit na rin kasi siya sa Ocean Park, so tinuloy na namin. Naganap kami ng mga great deals na shoes and we got one. And after that, dahil sobrang pagod na kami, eto na yung pinakamalapit na kainan, pumunta kami sa McDo. And nag-try kami mag-order doon pero hindi kinaya kasi automated na pala dapat lahat. And good thing for us, merong English version yung menu nila, so mas madali na para sa amin. Mga kaginapan sa aming buhay, so nalayas kami dito. Kwento kami soon, pero matutulog muna kami kasi 2 AM na and maaga pa kami bukas at 5 AM. Good night! So alam ko guys, mahaba na yung vlog ko, pero kailangan ko isingit tong headshot na to. Dahil kailangan ko makwento yung nangyari dun sa unang hotel namin in detail. Isipin nyo naman, from 12:30 AM, gising na kami. All throughout dun sa airport, naghintay kami ng 4 hours. Tapos nagbiyahe kami ng 2 hours. And then after that, dumiretso namin sa Ocean Park. Tapos nag-shopping pa kami after. So mga around 11 or 10 PM na nun. So, ang expectation namin, pagdating namin sa hotel, check-in na lang kami, maliligo, tapos matutulog na kasi kailangan namin lumaban kinabukasan sa Disneyland. So, what happened, kinuha namin yung luggage namin dun sa hotel na nirent namin para mag-iwan lang ng luggage. And then, pinuntahan na namin yung owner ng hotel. Bali, yung 3 friends ko pala yung nagpunta kasi kaming other 4, kinuha namin yung luggage namin dun sa isang hotel. So, pagpunta nila doon, ginaslight pa sila nung owner. No, I don't understand. Go to hell. Go to hell. You understand? Go to hell. You go to hell. Wala kang magagawa. Ikaw na-book niyan. Sinabi ko na sa inyo, wag po kayong maghintay dito, di ba? 3:30. Yes, we know. Stop. Don't do all that. I'm not. Stop that. Okay. Na parang sinasabi, it's beyond 10 PM. So, wala na doon nagtatrabaho sa kanila. Kailangan namin bayaran yung tag 1,500 pesos kami. Ilang kami? 7 kami. So, parang nadoble yung bayad namin sa kanya. Just because late kaming nag-check-in. So, parang it doesn't make sense sa amin dahil technically bayad namin yung araw na yun. Pero, pinagsisigawan niya yung mga friends ko. Sa sobrang pagod niya, nag-froze sila. Tapos, sige, bayaran na lang natin dahil sobrang pagod na kami. So, parang, okay, sige, let's settle this. Binayaran namin. Pagdating namin sa room, oh my God! Mas malaki pa yung kabaong. Parang ang tawag nga nung 2 friends namin na
nandun sa ibang room, Kabaong Deluxe. Kasi talagang pag open mo ng maliit na door, yung kama na agad, tapos meron lang storage sa baba. Tapos yung CR, ganito lang, as in, pagtayo mo, hindi ka na makakagalaw. Tour with reaction video. Ay, putang ina mo. Diba? Tapos Gago. Mas nalito si ano. Gago. Kaya ka din. Oh my God. So parang pagdating namin, naiinis kami kasi nagbayad kami ng doble. Tapos ito lang makukuha namin. So lumabas kami, nagganap kami ng nearby hotel. Una namin napuntahan was Holiday Inn kasi yun yung pinakamalapit sa amin. And for the rest of the nights na magsistay kami sa Hong Kong, ang total cost niya is 150,000 pesos. So syempre hindi namin kukunin yun. Tapos eto yung pictures namin nung nasa kalsada kami. Nasa kalsada kami. Dahil mas okay pa sa amin magstay sa kalsada kaysa dun sa room. Tinatawagan namin yung Marriott to check if there are available rooms at that night. If not, early morning sana payagan kami mag-check-in. So, natawagan naman namin sila. We were able to reserve. Nag-decide na kami, dahil wala na rin kami masasakin papunta sa Marriott, nag-decide na kami na magstay muna doon for a while, parang mag-freshen up. Kahit sobrang sikip. Hindi namin alam saan namin ilalagay luggage namin. So, ang kilosan ng tao sa isang room. Kasi 5 kami sa isang room. Meron naman 3 kama. Pero wala na talagang space. Pag naalala ko, natatawa ako. So, pag ang mangyayari, kung kikilos yung isa, mag-open ng luggage, walang ibang makakilos. Lahat nasa kama lang. Kaya ang tagal ng process namin. Ang nangyari, from 12 midnight to 5 a.m., palitan lang ng kung sino mag-aayos. Tapos kung tapos ka, makakaidlip ka. So yun lang, hinintay lang namin mag 5 a.m. and then nag-breakfast na ulit kami sa McDo. And then we went straight to Marriott. And tignan nyo sa part ng vlog kung gaano naging upgraded yung hotel namin. And we got that room for 3 days, 2 nights for only 35,000 pesos for 7 people. So, I guess, yun na yung pinaka magandang nangyari sa amin after the tragic happening sa Taj Hotel. So, never book that. Ito pa nga pala yung booking.com nila. Yan mismo yung hotel. Scam yan. Huwag kayong magbubook dyan. Okay? See you sa part 2. Wow, thank you ha. Sobrang excited. Kinalimutan nyo na yung friend nyo.